So ayan, may mga question tayo dito mga tropa. So ito sasagutin natin. So may 5 question dito yung tropa natin. Konting interview lang daw, sasagutin natin. So question number 1, what inspired you to start your business? So ang inspired sa akin mag-business is kasi nung time na yon nag-resign ako sa work. So chef ako or cook. So for more than 10 years na ako nag-work. So, kailangan kasi na ang misis ko na buntis ng kasama. So, gusto kong magamit na natutulungan ko siya, nababantayan ko siya, tapos may kinikita din ako. So, yung experience ko as a Korean and Japanese chef, yun yung doon nag-start. So, para may ginagawa din ako na iba. So, nag-start yun doon. So, pa-online lang. And dinideliver ko sa mga ano. So, nag-start siya sa Makati. So yun, ganun, nag-start siya to help yun, yung mag-burden yung mga gastusin yung, kasi nag-resign ako sa trabaho, buntis yung misis ko para may extra tayong kinikita kahit wala tayong work. So yung question number 2 naman, what product or services did you offer? So yun nga, so tinayo ko siya, yung name niya ay Chef Yaku, Japanese and Korean, online. So, minsan nagbabasar din pala ako, sumasali ako, tapos may mga reseller ako ng kimchi. So, yung mga tinitinda ko is kimchi, tapos meron ako mga Japanese makis, ramyun, basta Japanese and Korean. So, marami siya. Minsan sumasali ako sa bazaar, tapos continuous yung online ko for more than 2018 nagsimula. So, almost 6 years na siya. So, meron akong like sample, kimchi fried rice, bibimbap, lahat ng different Japanese makis, may ramyun ako, bulgogi, katsudon, uya ko doon. So, yun yung mga ko. Tapos medyo madami pang iba. Ayun yung mga service na ino-offer nung nung Chef Yaku's online. Yan, Japanese and Korean na mga pagkain. Tapos yun nga, minsan kumakain, minsan sumasali ako sa bazaar, pero around Quezon City lang, Quezon City Hall or Quezon City Circle. So tapos question number 3, what has been your biggest challenge? So yung isa sa siguro sa biggest challenge ko is yung unpredictable yung mga market, yung mga raw materials. So kasi minsan sobrang taas, tapos minsan naman mababa, or yung lang. Yun yung unang-una sa mga biggest challenge ko kasi yung raw mat. Kasi hindi naman ako malaking kumpanya, tapos mag-isa ko lang din. Minsan kasi pag sobrang taas ng mga raw materials, yung mga gulay, lalo sa Japanese naman, yung mga ebiko, mga nori. Kaya minsan nakapix na yung price nung ko, matagal na siya. Kaya hindi naman ako pwedeng basta-basta magdaas. So, isa yun sa mga yun yung bagarang biggest challenge. Yung pangalawa na siguro sa manpower. Kasi ako lang lahat yung gumagawa. Ako yung chef, ako yung marketing, ako yung namamalengke, ako yung nagpo-promote, yan, mga ganyan. So dahil one man lang tayo, syempre yung pagod, pero hindi naman lagi-lagi, lalo na pag mga sumasali ako sa bazaar, ako din yung driver, ako din yung taga-baba. So yun yung ganun, yun yung mga, para sa akin, yun yung biggest challenge ng business ko. Tapos, what marketing strategies have you been most effective? Para sa akin, yung pinaka-effective na marketing strategy is yung pag may page ako ng Chef Yaku, tapos sa Facebook ko, personal, then sa misis ko, pinopromote niya. Meron din ako sa Instagram, tapos sa YouTube, yan, mga ganyan. So, post lang ako ng post. Then, tapos minsan, mas malaki siya kasi minsan, di ba, mga nagpapabayad yan, parang may marketing din sila. Yun, pinopromote ko din doon minsan para maging sponsored siya. So, gumagastos din tayo para makilala yung page natin. Tapos, yun, naman siya, may mga iba tayong mga, naman siya, may mga ibang bumibili from ibang lugar. So, yun, basta may silimbala siya mag-shoulder ng mga Lalamove or Grab. Yan, so, dun dumadami yung natin, mga customer natin. Tapos, 5, what do you enjoy most being a business owner? So, ito yung number 5 question. Pinaka-enjoy ko siguro ito yung may time para sa family. So, yun yung pinaka-important sa akin na nakikita ko yung, lalo na ngayon, parang maliliit pa yung anak ko, isang 5 years old, saka isang 4 months, na babantayan ko sila. Then, minsan, kahit pa paano kumikita tayo ng sakto. Pero yung pinaka-importante, nagagabayan ko yung mga anak ko na hanggang sa paglaki nila. Tapos, kahit pa paano, natutulungan ko yung misis ko. Yun naman yung number 1 goal natin na
matulungan ko yung misis ko, tapos yung mga anak ko, mabantayan natin. Pero tapos, isa pa yun, pero napapatikim natin yung mga tropa natin ng ng affordable. Tapos pero, legit na pagkain Japanese and Korean. So, yun yung 5 question natin ngayon. So, thank you! Sana kung may tanong pa, yan, magtanong lang. I love it! Bye!